Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa umaga pong ito mga kapatid, ang atin pong pag-aaralan ay pinamagatan ko pong primary role of the pastor. Ayan. Marahil po ay nakarinig na po kayo ng mga katangian ng pangangailangan para sa isang pastor o yung mga duties and responsibilities ng isang pastor. The typical pastor's days are filled with activities and that involves studying, reflections, or prayers, and most of the time the pastors are so busy doing counseling people, no, yung mga tao na may mga suliranin, may mga pangangailangan, confused, troubled, no? Minsan yung oras ng pastor ay nauubos sa mga pagdalo sa may sakit, evangelization, and most of the time, visitation and socializing with church members. Hindi ko po sinasabing masama ang mga bagay na ito, pero alam niyo po, meron akong isang nabasa kahapon lamang tungkol sa isang pastor. At yung pamagat po ng kanyang post sa Facebook ay Hugot Pastor. Kung saan inilalarawan ng pastor na ito yung kanyang karanasan, yung kanyang kasaysayan siguro. Sabi niya, ang pastor ay siya ang dumadalaw, siya ang laging nangungumusta, lagi siyang nandun sa presensya ng mga miyembro. Pero pag siya na ang nangailangan, kapag siya na yung may sakit, di ba na siya kinukumusta, hindi man lang kinukumusta kung may pan-tuition pa ba yung anak niya, at marami pang mga hugot at rant ng pastor. At totoo naman po ito. Minsan po kasi, ang mga tupa ay nasasanay doon sa idea na lahat ng pangangailangan nila sa buhay ay kailangang tugunan ng kanilang pastor. Minsan nga ho ay kahit po na sumabog na tubo ng lababo, minsan si pastor patatanungin. Minsan po ay kahit na anong mga bagay. Siguro po marahil dahil sa ganun ka-close yung mga kaanib sa pastor. Kaya nangyayari yung mga bagay na ganoon. Pero kung titingnan po natin ang Biblia at ating aaralin, ano nga po ba yung talagang basic or primary, yung pangunahin na role ng isang pastor? Kahapon po kasi sa Theological Forum, hinamon ko po yung mga pastor na dahil nga po nasa dulong bahagi na tayo ng end time, no po. Samantalahin na natin yung mga nalalabing buhay at yung ministeryo bilang pastor na magturo, mangaral. Hindi po yung uubusin natin yung ating mga oras, yung ating mga panahon lamang sa mga tawag doon, yung pagpapatawa, yung mga pagtugon sa mga pangangailangan ng mga miyembro sa usaping physical at material. So over the years, I have spoken with many pastors, and most of them who labor faithfully under difficult circumstances, they tried and do their best to fulfill the expectations of people. Alam niyo po, kung mayroong isang nakakapagod sa ministeryo ng pastor, yung pagtugon sa expectations Dahil nga, sumusweldo ka, dahil meron silang ibinibigay, ang pakiramdam nila, sila yung nagpapasahod sa iyo para po itong mga, discontented citizen. No? Kapag yung hindi kontento sa pulis, sasabihin, kami nagpapasweldo sa inyo, mga pulis, kaya dapat umayos kayo. Kapag hindi kontento sa mga politiko, sasabihin, umayos kayo mga politiko kayo. Taxpayer ang sinusweldo nyo, kami ang nagpapasahod sa inyo. Minsan ganun din sa simbahan. Ang pakiramdam ng mga miyembro dahil nag-o-offering sila sa church, dahil nagbibigay sila sa church, lalo na yung pinakamalaking magbigay, pakiramdam niya, dapat sunod-sunuran na lang yung pastor sa kanila. At ito po'y nakakapagod talaga sa buhay ng pastor. So, people in the pews or in the pews sa upuan generally expect their pastor to make such things.
no po, to do such things as his highest priorities. Ano daw yun? Yung ikaw ay mag-visitation, yung pag-absent paglinggo, tawagan mo, kumustahin mo, no? Kapag birthday, nandun ka agad, ikaw ang unang babate, no? Yung ikaw po ang gagawa ng mga bagay na yon para yung mga miyembro ay huwag magdadamdam, huwag magtatampo. At mga kapatid, kung ang miyembro ng simbahan ay mahigit 100 at gano'n ang gagawin ng pastor, no wonder, yung mga pulpito ngayon, yung mga pangangaral sa pulpit ngayon, wala nang kalaman-laman at nagiging men-pleasing na lang dahil ganun po ang naisin at layunin ng pastor sa kanyang pagmiministeryo. Kapag kinilala ng pastor na ang nagpapasweldo sa kanya ay ang kanyang mga miyembro, wala nang iniwan niya sa mga politiko na nakaupo sa mga posisyon sa gobyerno, na lahat ng gagawin nila ay para makakuha ng boto ng mga tao. Kumusta po tayo bilang mga Kristiyano? Ganito po ba natin tinitingnan ang ministeryo? At tayo bilang mga pastor, kumusta po tayo? Ganito po ba tayo maglingkod? Ano po ang primary role ba talaga ng mga pastor? So, atin po itong titingnan. Alam niyo po, sabi po, the pastor's primary responsibility is to teach his people. Ito yung important priority na dapat niyang ginagawa. Ito po yung pangunahin. The pastor's responsibility to teach his people is his first and most important priority. Yung other pastoral duties, though highly important yan, kailangan po yan. Kailangan ba mag-visitation si pastor? Yes. Pero hindi naman, absent ka lang nung linggo, hindi nga malaman kung bakit ka absent. Dadalawin ka agad kinabukasan. Alam niyo po, may kilala po akong pastor eh. Alam niyo po, ang sabi ng mga miyembro, siya po ang pinalitan ko dun sa simbahan. Hindi po siya pinalitan ko. Kung baga na-destino siya dun sa church na na-destinuhan ko dati. Hindi ko nasasabihin kung saan, 2 lang yun eh. So ang sabi po, mahal na mahal namin yun si pastor na yun. Kasi siya lang yung pastor na hanggang dibdib ang tubig ng baha pumunta sa bahay ko dahil birthday ko. Okay, can you imagine? Naalala si pastor hindi sa kanyang mga teaching, naalala si pastor hindi sa kanyang mga turo sa doktrinang iniaral, naalala si pastor dahil birthday niya, ang aga-aga pa, lubog ng baha, pero si pastor nando sa pinto para bumati ng happy birthday sa kanya. Hindi ko kayang gawin yun, mga kapatid. Hindi ko po ginawa yun kahit minsan. Pero ako po inabot din ng baha, naglakad ako mula monumento hanggang Baclaran, dahil nagturo ako ng Bible study, dahil galing ako sa prayer meeting, dahil galing ako sa pananambahan. At ginawa ko po yon sa pangunahing layunin. At ano yon? Ang magturo sa mga anak ng Diyos. So, alam niyo po mga kapatid, hindi ko po sinasabing hindi mahalaga yung ginagawa ng iba, visitation. Pero alam niyo mga kapatid, minsan nakakalungkot yung mga miyembrong dinadalaw, minsan ayaw na rin namang madalaw ng pastor Ito na naman ika si pastor, dito na naman itong magme-merienda. O nakakain na ng merienda, ayaw pang umalis, di na maghihintay pa ng hapunan. Alam niyo po, maraming ganun No? Hindi lahat ng dinadalaw ninyo gusto nilang magpadalaw. Dito sa Canada, iba Dito po gusto mo nang dalawin, ayaw pa magpadalaw, kailangan ka pang magpa-appointment para mo siya madalaw. Pero ang pinupunto ko po rito, yung mga duties na yan, yung other duties na yan, though highly important and often urgent, should never take precedence over the pastor's teaching ministry. O yung ilubog natin yung pastor sa sobrang dami ng activities, sa sobrang dami ng mga gawain, pati ba naman paglilinis ng simbahan, pati ba naman yung mga ganong mga bagay na maubusan ng pastor ng panahon sa paghahanda ng mensahe ng salita ng Diyos. So, tingnan po natin. The apostles in Jerusalem faced so much busy work. Nung nagsisimula ang iglesia sa Book of Acts, napakarami rin naman trabaho. At isang araw, lumapit sa kanya ang mga alagad. Lumapit po ang mga
tao sa mga alagad. Nagpuntahan yung mga tao at ang sabi nila, So the 12 gathered all the disciples together and said, "It would not be right for us to neglect the ministry of the Word of God in order to wait on tables." Ang problema po rito mga kapatid, yung Acts chapter 6, nagkakaproblema na sila saan? Sa pagpapakain. Kainan lang problema dyan mga kapatid. Meron pong nauunang kumakain, meron pong hindi nakakakain, nauubusan. So dahil kainan lang yan, si pastor pa tatawagin dyan, mga disciple pa tatawagin dyan. Pero napakagandang aral ang itinuro po ng mga disipulo sa mga alagad, sa mga tagapanguna ng simbahan. So the 12 gathered all the disciples. So, sino yung tinawag? Yung mga tagapanguna sa simbahan. Pati ba naman yan kami pa? No? Kung ako po magsasalita at itatransliterate ko po yan sa lingwahe ko po, para pong sinasabi diyan, pati ba naman yung pagpapakain, problema ko pa? Pati ba naman ang pangunguna diyan sa table? Alam niyo po ang reason kung bakit nagkaroon ng mga deacons, ng mga diakono? Yan po ang pinanggalingan. So, ibig sabihin, yung mga bagay na hindi naman kailangan ng atensyon ng pastor para makapag-focus ang pastor sa pangangaral, ibigay na sa iba. Ipagkatiwala na sa iba. Kaya po dyan naghalal sila ng mga deacon. So, they therefore asked the congregation to select capable, qualified men to do the work of serving, so that the disciples could devote themselves to the teaching ministry. Alam niyo po mga kapatid, kapag ang nasakripisyo ay ang teaching ministry ng simbahan, opo, minsan masaya nga lang, nagsasama-sama nga lang. Pero darating yung panahon mga kapatid, na mapanganib na kapag may dumating na bagong turo, itong mga hindi naturuan, tiyak ang unang-unang madadala ng mga bagong turong ito. Kaya one of the fundamental requirements for any man to fill the office of a pastor is that he must be able to teach. Kung prioridad ng simbahan at ng pastor ay ang pagtuturo, dapat po sa pagpili ng pastor, dapat ang unang requirements na kapag tuturo. He must be able to teach. Biblical na biblical yan. Yan po ang paalala ni Pablo kay Timoteo. Now the overseer, or elder, or pastor, is to be above reproach. Yan yung mga katangian. Dapat walang nasasabi yung community sa kanya. Hindi nasasabing siya ay mangungutang. Hindi sinasabing siya ay nambubuntal ng asawa. Ang sabi dyan, faithful daw dapat sa asawa. Temperate. Self-controlled, respectable, hospitable. Pero mas malinaw po yung dulo, able to teach. Minamaliit po yung dulong yun Winawalang halaga natin yun Pero kabilang sa qualifications ng isang overseer, yung ikaw ay magturo. Kasi po yung being temperate, built-in na yun Yung pagiging self-controlled, yung attitude yun No, yung respectable, ugali yun Yung pagiging hospitable, mga ugali yun Pero yung being able to teach, yan po mga kapatid ay learned. Ibig sabihin, acquired knowledge. Kung ang pastor, kahit gaano ka ka-respectable, kahit gaano ka ka-temperate, kahit gaano ka ka-faithful, kung hindi ka naman makapagturo, ano gagawin mo? Amen? Marami yung pastor, mabait lang talaga. Marami yung pastor, faithful lang talaga. Marami pong pastor, self-controlled, respectable, hospitable. May mga pastor, pag pumunta ka sa bahay nila, bukas yung bahay nila, ipapakain lahat sa'yo, mababait naman. Pero may requirements ang pastor na pangunahin na kapag tuturo ba ang pastor. Ano sabi ni Pablo kay Timoteo? Yung mga bagay na narinig mo sa akin, in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others.
So yung magtuturo sa iba, ang pipiliin mo, yung narinig mo sa akin, yung mensaheng itinuro ko sa iyo, ipapasa mo saan? Sa mga taong qualified magturo sa iba. Timoteo, hindi palibasa mabait, pwedeng pastor. Timoteo, hindi palibasa respectable, pwedeng pastor. Timoteo, hindi palibasa faithful, pwedeng pastor. Kailangan marunong magturo sa iba. Amen. Bakit? 2 Timothy chapter 2:24. And the Lord's servant must not be quarrelsome, but must be kind to everyone, able to teach. Yan pong not resentful, yung kind, yung not quarrelsome, yun po yung mga attitude eh. Sino ba naman ang kukunin mong pastor na masama ugali? Sino ba naman pastor ang kukunin mong resentful? Yung reklamo ng reklamo, yung rant ng rant. Wala ka namang kukunin ganon. So basically, yung ugali na yan, hindi yan nakikita agad. Yung mga karakter na yan, hindi agad yan nakikita. Yung pagiging faithful, hindi mo agad masusukat yan. Yung pagiging temperate, hindi mo agad masusukat yan. Pero may isang qualification ng pastor, makikita mo agad. Ano yun? Nakapagtuturo ba? Nakuha niyo pa mga kapatid. Kaya nga pag mayroong mga pastoral search, ang unang-unang ginagawa, mag-preach muna yung pastor eh. Tinitingnan pa paano mag-preach. Doon po sinusukat. Kaya pag nag-preach at paloko-loko, naku po mga kapatid, hindi na po pwedeng pastor yun. Nakakatawa, minsan may mga simbahan, basta na lang gagawing pastor. Meron po akong alam, hindi nakakabasa, pastor eh. No? Di po ba? Sabihin niyo po kung hindi. Kasi hindi nakakakita eh. Kailangan nakadikit na ganun para mabasa. Can you imagine that? How can that person, as qualified, being a faithful one, being temperate, being self-controlled, pero hindi nakakabasa, paano magtuturo? Nakuha niyo po? Mahalaga yun. Napakahalaga. At ang sabi po ni Pablo kay Titus, he must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught, so that he can encourage others by sound doctrine and refute those who oppose it. Kailangan daw nananangan. Saan? Sa trustworthy message. Katulad din ng payo kay Timoteo, ganun din ang payo kay Tito. Na yung mensaheng tinanggap dapat panghawakan para maka-encourage sa iba at makasaway sa mga sumasansala sa mga turong ito. So the expressions denotes skills and special aptitude. Requirements po yun ng pastor. A distinctive giftedness for teaching. This is very important qualities ng pastor. The man who lacks that ability is not qualified and therefore is not called by God. Kapag ang Diyos tumawag ng kanyang mga pinili sa Biblia, tinatawag sila ng Diyos because of that special skills na meron sila. Si Gideon, ubod ng duwag noon. Si Gideon ay duwag. Hindi po siya matapang. Hindi po siya katulad ni Samson na ubod ng tapang. Si Samson po nagpapatali. Si Samson po nagpapahuli sa mga kaaway tapos biglang lalabas, ipapakita yung kanyang lakas. Si Gideon, hindi siya ganun katapang. Pero may quality si Gideon. Nakakaiba. Yung ability ni Gideon na na-encourage yung mga tao to gather people together. Sa panahon natin ngayon, at maging nung ating Panginoong Jesucristo ay nagtuturo, if there is one qualification He asked for His followers, ay yung sila'y makapangaral. Sinugo ng Panginoon ang mga ito, dala-dalawa, 72, kung saan-saan sinugo, to teach, to preach, to evangelize. So, yung mga hindi magagawa itong mga bagay na ito ay hindi qualified
for a pastoral ministry. A distinctive giftedness for teaching. Minsan, sabi nga po the pastors of course means shepherd. And one of the most important ways for an elder to shepherd the flock of God is what? Ito ang sabi. The shepherds of God's flock that is under your care, watching over them not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve. Ayan. One of the most important ways for an elder to shepherd the flock in 1 Peter 5:2 is feeding. Feeding and leading His people with doctrines and instructions from God's Word. Be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them not because you must, but because you are willing as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve. Ito po yung nakakalungkot. Ang akala po ng maraming tao, kapag ikay pastol, yung pastol, ang trabaho ay mag-ingat ng tupa. Yes, kasama po yon. Magbantay ng tupa. Yes. Pero the primary role of the shepherd is to feed the flock. Kaya nga, dinadala ng mabuting pastol yung kanyang mga tupa sa magandang pastulan. Amen? At pagkatapos na dinala niya sa magandang pastulan, papakainin niya yon. So the primary role of the shepherd is to feed the flock. Tingnan niyo po yung Ephesians chapter 4. Ephesians 4:11, ano po sabi? So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers. Akala ng iba, fivefold ministries yan. Ano po? Alam niyo po mga kapatid, yung gift na binabanggit dyan, sa listahan ni Apostol Pablo ng principal gifts na binigay ni Jesus sa kanyang mga anak, hindi po yan yung mga spiritual gift na katulad ng binabanggit sa Romans 12, sa 1 Corinthians 12. Hindi po yan yung mga personal spiritual gift ng Spirit na binabanggit doon. Ano po? Kundi ito po yung pinaka-principal gift ng Panginoong Jesucristo sa kanyang simbahan. Ano po? They are men. Hindi po yan yung speaking in tongues, yung miracles, yung gift of service. Hindi po yun. Ang ibinigay pong ito'y tao. Christ gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers. Leaders and officers of the church. These are 4 offices. Yan. Pastor Kamya, 5 yan No? Akala po ng iba, 5 nga yung office na yan. Kasi pinaghihiwalay po nila yung pastors and teachers. Opo, pinadala po ng Diyos sa kanyang simbahan as a gift ang apostles, ang prophets, ang evangelists. Pero yung pastor and teachers, isa lang yan. Yung pastor, hindi siya qualified to be a pastor if he is not a teacher. Ano gagawin niya ron? Amen? Magsasermon po siya. Yung sermon po, hindi naman teaching. Ano? Narinig ko na po yan minsan Pastor naman, yung sermon mo naman teaching sermon. Ano ba dapat ang sermon? Hindi ba dapat teaching yung sermon? Kasi po nasasanay yung mga miyembro ngayon, ang gusto nilang sermon, yung katulad ng pinaggagawa ng mga Pentecostal. Nagpapatawa, nagkukwento, yun ang akala nilang sermon. Mga kapatid, hindi po ganon. When the apostle gives his final charge to Timothy, the focal point of his exhortation is familiar in this text. 2 Timothy chapter 4 verse 2. Ano po sabi ni Paul kay Timothy? Preach the word, be prepared
in season and out of season, correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Paano mo gagawin ang mag-encourage? Paano mo gagawin ang correction? Paano mo gagawin ang rebuke? By careful instruction. Teaching yan. At ang pastor, pangunahin yan. Tandaan po ninyo, every element of this command has a purpose. Paul is directing Timothy to preach in a way that is both deductive and doctrinal. Ano pong ibig kong sabihin nito? That is unmistakably clear because he goes on to say, for the time will come, they will not endure sound doctrine. Darating yung panahon, at ano yung panahon na yon? Ito po yung sinasabi ni Pablo For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desire, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. Kaya, Timoteo, magturo ka. In season and out of season. Lahat ng pagkakataong masasamantala mo, magturo ka. Huwag kang titigil sa pagtuturo. Darating yung panahon na ang mga tao hindi na makikinig sa tamang turo. Instead, hahanap sila ng kanilang mga pastor, ng kanilang mga guro, na magtuturo ng gusto ng kanilang pandinig. At ilalayo nila ang kanilang tenga sa katotohanan. Kaya ngayon magturo ka. Turo ka ng doctrine. Oh, boring yan. Devotion na lang. Kaya yung mga pastor ngayon, lahat nag-devotion. Lahat ng mga pastor ngayon nagtuturo ng devotion. Alam niyo po mga kapatid, ano ba sabi? Doctrine literally means teaching. Doctrine is the substance of a faithful preacher's message. Ang laman ng pagtuturo ng isang pastor ay doktrina. Hindi lang ho puro kwento. Hindi lang ho puro patawa. Pagkatapos magkwento ng isang kwento ng medyo nakakaiyak. At isang kwentong nakakatawa, tatapusin sa panalangin at pagbati ng mga happy birthday. Sabihin niyo po kung hindi ganyan ang laman ng maraming mga live broadcast ng mga pastor. Pero yung lalim ng pagtuturo ng doktrina, wala kang makita. Tandaan po ninyo, ang sabi po, Scripture is the true shepherd's only text. Myths and ear-tickling topics are the favored themes of wolves and hirelings. Ang banal na kasulatan, ang doktrina ng banal na kasulatan, ang paboritong topic ng mga tunay na pastor ng Diyos. Pero yung mga kwentong kutsero, nakakatawang mga kwentong topic, yan ang paborito ng mga lobo at ng mga upahan. The nature of God's Word itself demands didactic approach sa pagtuturo. Ano po ang sabi ng Bible? 2 Timothy. Pakinggan niyo po ito. 2 Timothy 3:16. Ang sabi po dyan, all Scripture is God-breathed and is useful for what? For teaching, for rebuking, for correcting, and training in righteousness. Tingnan niyo po yan. Kung isasalansan niyo po mga kapatid, ang banal na kasulatan, ang pangunahing layunin dahil hininga ito ng Diyos, magagamit ito sa pagtuturo. So mark it very well. The fact that all the profitable ministries of God's Word are instructional bago pa ito maging devotional at inspirational. Una, teaching muna.
bago yung training in righteousness, which is devotional and inspirational, dapat teaching muna. Instructional muna. Nakuha niyo po? Hindi po sinasabing masamang magturo ng devotional, ng inspirational. Pero bilang pastor, pangunahing dapat matutunan ng mga kaanib ay teaching, doctrinal, instructional. To ensure that the ministry of teaching would not die, ano sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo? 2 Timothy chapter 2 verse 2. Yung mga bagay na narinig mo sa akin, ipagkatiwala mo rin naman sa iba na may kakayahang magturo sa iba. Kasi pag hindi ganun ang ginawa, the teaching ministry of the church will die. Kaya po hindi po kami tumitigil. Yung Theological Forum every Tuesday. Yung mga pastor po ng Oikos, harap-harapan po sa inyo. Every Tuesday live. Pwede po kayong magtanong kung ano man ang gusto nyong itanong. Tinatalakay namin sa inyo ang mga doktrinang marahil ay ngayon nyo lang naririnig dahil yung mga pastor ninyo ay tinatamad or marahil hindi alam o yung iba ayaw tumalakay ng mga bagay na may kinalaman sa doctrine. So, bilang pagwawakas mga kapatid, every faithful preacher today who heeds Paul's instruction for ministry is in the line of succession. The charge Paul gave Timothy applies not only to Timothy but to us. We must remain committed to our calling, steadfastly seeking to handle God's Word rightly. At habang may buhay, may hininga, may lakas para sa pagmiministeryo, ang pastor dapat committed sa pagtuturo. The primary role of the pastor is to teach his people, especially the doctrine of the Scripture. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa Tinig ng Pag-asa.